Good morning, another day, another ride with Pabs. For today's video, tayo ay gagawa lang ng 30-40 kilometers. At gusto lang din i-share sa inyo yung mga in-upgrade ko dito sa bike bago yung 150 km race. Time check 7:28 at siguro nasa ano tayo 8 degrees ngayon. Nag-start yung araw kanina mga 6 eh. Medyo malamig pero okay lang naman. Kung nakikita nyo, hindi ganun ka clear yung sky. Meron dito kasing wildfire around sa Calgary, kaya medyo mausok. Kaya nyo, dapat mataas na yung araw na yan. May ano na, maliwanag na. Kaso nababalot ng ulap pati ng usok. After ilang days hindi tayo nakapag-ride, gawa ng busy sa work pati busy sa bahay, at sobrang lakas din ng hangin. At ganito rin nung nakarang araw, pangit yung air quality. May mga ilan ako nakikita mga cyclist na nasa daan din, kahit ganito mausok, nag-ride sila. Pero sa akin hindi ko masyado pinapriority yung ganito pag ganito yung weather. Ilang days na lang malapit na yung ano natin, 150 km race natin. Last time nung pumunta ako sa local bike shop ko, yung upgrade na ginawa sa akin ni Kuya, pinalitan niya yung gulong ko na pang racing. So yung dati kong gravel tires, yung 38mm, ginawa niyang 28. So nag-down tayo ng 10mm para mas maganda yung performance natin sa daan, hindi siya masyado mabigat. Pati yung bar tape natin sa handlebars, pinalitan na rin ni Kuya. Gawa nung nakita niya, sobrang dulas. Sobrang dulas niya. Eh hindi niya naman hindi niya naman gusto yun na na ganun yung gamit natin, kasi yun, gawa ng madulas sa kamay. Kung kung gusto mo humapit, hindi ka makakahapit. At least ito handlebars na gamit natin yung mga sobrang kapit niya, sticky. Yung tires pala natin ngayon tubeless na. So pinalitan na rin ni Kuya. Mas okay din daw yung performance ng ganito. Kakarinig ko lang sa radyo, merong 60 wildfires na active around dito sa Alberta. So hindi ko alam kung ganito ba kausok during ng race. Siyempre medyo mahirap sa akin yun. Kayo ba? Kamusta linggo nyo? Kaka-out ko lang sa 6 na araw kong work. Well, 5 days lang naman. Off ko nung day 1 ko. So meron akong 3 araw na pahinga. So sa last day ko, balik ako sa work na madaling araw. Yun yung shift ko sa next one. Hopefully talaga makarecover agad yung ko, yung lungs ko sa training na pwede kong gawin. Kayo ba, ano ba ang trip nyo ngayong summer? Mag-camping ba kayo? Mag-hike? Mag-bike? Magrenta ng cabin?
Ngayon kasi, ngayong taon na to hindi kami makapag-camping masyado. Gawa ng baby pa si Pablo, so medyo mahirap sa amin gumalaw pag nasa campsite. Sobrang dami namin kailangan. Kaya sobrang dami namin kailangan pag nasa camping. Sobrang importante sa amin ang na electricity. Kaya muna kami ngayon, laylo lang kami. Mostly lalabas lang kami ng bahay. Maglalakad kung saan sa mall o kaya sa park. Pag maganda yung quality ng hangin, o kaya pag normal yung weather. Last year sobrang dami namin nagawang hiking at camping. Nasa labas kami most of the time. Kada off namin lumalabas kami. Yun yung trip namin pag off namin para sa misis. So ngayon si misis nasa bahay ngayon, naalaga si Pablo. Ako ito nagbabike. Thankful ako at pinapayagan din ako lumabas. Hindi niya ako pinipigilan sa hobby ko. Maganda yung araw ngayon, sa totoo lang cloudy pero mausok siya eh. So yung air quality dito hindi siya ganun kaganda, kaya medyo kailangan mag-ingat. Hopefully makagawa tayo ngayon ng 30 kilometers, tapos kinabukasan na another 30 para at least ma-build up ulit yung stamina ko pati yung strength ko. Kasi kinakabahan na ako sa pwede mangyari sa race natin. Intersection na to. Ito intersection na to papunta ng Cross Iron. Diretso lang kayo dun sa intersection Cross Iron na. Pero liliko tayo dito, pabalik tayo sa kung saan tayo lumabas. Time check, 8:14. Meron na akong 18 kilometers. 22 degrees ngayon. Medyo malakas yung hangin. In 50 minutes, meron tayong 20 kilometers. Sa loob ng 10 minutes, makagain ako ng 5 kilometers. At least medyo nasa average na ako ng usual kilometer ko sa isang oras. Grabe din talaga pag natitigil ka, nawawala yung speed pati yung lakas mo. Update sa oras, meron tayong 25 kilometers. So
Sakto. Okay na ako doon. Okay na ako doon sa speed ko na yun. Kaya diretso tayo for another siguro 10 to 15 kilometers bago tayo umuwi ng bahay. Sana makuha natin yung 50 kilometers sa loob ng 2 hours. Masaya na ako dun. Kasi yung oras dun sa ano, sa 150 kilometers is 6.5 hours. So kung meron akong 50 kilometers an hour, 50 kilometers in 2 hours, kaya ko siya solve ng 6 hours. Plus yung mga stopover natin ng ano, sa mga feeding station, 30 minutes. So divide na natin yung 4 to 10 minutes. Feel ko rin naman mas mabilis yung ano, yung biyahe natin kasi highway yung dadaanan natin. Hindi katulad dito, nanggaling tayo sa bahay, marami tayong dinadaan ng stoplight at marami tayo tumitigil. Kaya marami tayong nako-consume na oras dun sa mga tigil-tigil na yan. I-share ko lang sa inyo itong bagong mount natin na nakalagay sa harapan ng handlebars natin. Kinuha ko sa AliExpress. Nakuha ko siya sa half price ng original price nila sa website ng Insta360. Pero naghintay lang ako ng a week sa shipment. Pero okay lang, half price naman eh. Pero okay lang kasi 50% naman yung tipid natin. Pati ewan ko, kakasalpa ko lang na itong wind muff para sa mic, para hindi nyo narinig yung pagaspas ng hangin sa ano, sa video. So sana nag-work ngayon. First time ko to ilagay, kanina umaga lang bago umalis ng ano, ng bahay. Sana okay naman yung quality niya. Laking tulong to kasi mas gusto ko magsalita habang gumagalaw kaysa yung tumitigil para lang ma-avoid yung ano, yung ingay ng hangin. Mas tipid ba sa oras, hindi mo na kailangan mag-stop. Anong favorite radio station nyo dito sa Calgary? Ha? Dati lagi ako nasa 97.7. Pero siguro sobrang tagal na yun. Nag-stick na ako sa ano eh, 88.9 Christian Radio. Sobrang dami ng genre ng Christian song. Hindi ko na kailangan ng ibang ano, ng ibang station para makinig ng ibang genre. Halo-halo na. May pop, may classical, may country, may rock, may hip hop, R&B, kompleto na. Sobrang gandang pangitain yan sa ano, Christian community. Sobrang daming na-reach out ng ano, ng mga kanta. Kayo, anong trip niyong radio station? Yan yung palatandaan na malapit na ako mag-U-turn. Highline. Time check 8:53. Meron na tayong 37 kilometers. After nito, balik na tayo. At gusto ko na kargahin si Pablo. Tulugin ngayon for sure. So kung ewan ko kung nakikita dito sa video, ito na yung bagong bar tape natin. Sobrang kapit niya na, hindi katulad nung stock nung bike madulas. Ito sobrang kapit.
may mga thread siya. Tapos confident siya, malambot. Pero sobrang ano niya, sobrang kapit niya, hindi mo na kailangan ng gloves. So, an hour and 25. Meron na tayong 37 kilometers. Average speed natin 26. Bagal. Pero okay lang yan. Pero kung makikita nyo dito, itong tires ko na to, ito yung bago, Pirelli. So manipis na siya, 28mm. Manipis. Maganda, meron siyang highlight ng kulay dilaw. Ayan. At naglagay tayo ng another set ng battle cage, pati ano, bote. So sa 150 kilometers at least meron tayong dalawang bote, hindi tayo mauhaw. Kaya ngayon hindi ko alam kung bibili ako ng bagong bike after ng race or i-keep ko itong bike na to. Tingnan natin, depende. Sana talaga ma-enjoy ko yung race at walang mangyari masama sa atin. Nasahan ko mamaya hapon makapag-bike ulit ako ng another 30 kilometers para ma-build up ko lang ulit yung ano ko, yung lakas ko. Balik na siguro tayo. Nagpahinga lang ako ng 5 minutes tapos balikan tayo sa daan. Pansin ko lang ngayon sa ano ko, sa feed ko, sobrang dami nang gumagamit ng Strava. Last year wala pa masyadong gumagamit eh. So ang dami na mas nagiging active. Kaya sobrang saya. Ang dami nagpo-post. Ang dami tao ngayon sa Strava, ang dami nagiging healthy. Thankful ako doon. At least ngayong summer, yung mga tao hindi puro lang nasa loob ng bahay. Yung feed ko ngayon mostly tumatakbo. Mas marami tumatakbo kasi sa cycling. Pero yun, masaya ako kasi ang dami namin sa Strava. Lalo na yung mga Pilipino, ang daming active. Time check. Ano ba? 9:22. Meron tayong 46 kilometers. Pero sa tingin ko hindi tayo makakauwi sa bahay sa loob ng 8 minutes. Kaya failed na to for sure. Pero dito sa ano ko, Strava ko, meron pa akong 12 minutes para makakuha ng 50 kilometers. So 46.8 ngayon. Ano ba kailangan ko? Mga ano lang, 47 na. 3 kilometers na lang. Okay na ako sa average ko. So ayan, baybayin lang natin tong ano, daan pa uwi. At tatapos na ko mamaya yung video. Pag manipis yung tires nyo or road bike yung dala nyo sa mga ano, sa mga bike pathway, mag-ingat kayo sa ano, yung lubak. Kasi sobrang bilis pa-puncture ng ano mo, ng tires mo pag hindi mo maiwasan. Nakadalawang puncture na ako ng tires kasi hindi ako maingat mag-drive sa mga lubak eh. Bakit dinadaanan ko lang, yung iba nakakalimutan ko. Lagi rin kayo magbaon ng spare tube just in case na maplatang kayo. Huwag kayo gaya sa akin, wala akong baon na yun. Malapit na ako sa bahay at umabot tayo dun sa 50 kilometers sa loob ng 2 hours. At dito ko na tatapusin ang video na to. Isang hapit lang.
Last ahon ko na to. Let's go.